Matagal nang hinihiling ni Chester sa nobya niyang si Eileen na ipakilala siya nito sa pamilya. Ngunit ayon kay Eileen ay nasa probinsya ang mga ito. Kung willing naman daw si Chester na bumiyahe ng mahigit kalahating araw ay wala naman daw problema. Para kasi kay Chester, malaking bagay na maipakilala siya ni Eileen sa pamilya nito upang mas makilala niya ito. Ilang beses na kasing na-meet ng pamilya ni Chester si Eileen kaya pakiramdam niya ay nagiging unfair sa kanya si Eileen. Isang araw ay nagpaalam si Eileen kay Chester na uuwi ito sa probinsya nito dahil sa paparating na fiesta roon. Ayon sa babae, 3 araw daw itong mawawala. Agad ay naisip ni Chester na ito na ang tama at magandang pagkakataon upang makilala niya ang pamilya ng kanyang nobya. Sigurado ka ba? Basta okay lang sa'yo ang mahabang biyahe? Tanong ni Eileen. Oo naman. Kung makikilala ko naman yung pamilya mo, di ba? Matagal ko na rin namang nire-request sa'yo to. Ito na yung alam kong tamang pagkakataon. Kaya pagbigyan mo na. Sige na. Nakangiting sagot ni Chester na animoy nangungulit at nagpupumilit pa. Pinaghandaan ni Chester ang pagpunta niya sa lugar ni na Eileen. Sa katunayan ay nagawa pa nga niyang mag-leave sa kanyang trabaho at nag-withdraw na rin ng pera na gagamitin niya dahil ayon kay Eileen ay walang ATM o bangko na malapit sa bahay ng mga ito. Napatunayan ni Chester na nagsasabi naman ng totoo ang kanyang nobya na napakahaba ng magiging biyahe nila. Una ay sumakay sila ng bus. Pagkababa nila ay jeep naman at ang huli ay sa tricycle na siya namang naghatid sa kanila sa mismong bahay ni na Eileen. Konkreto ang bahay ng nobya niya. Meron pa nga iyong 2 kwarto. Wala namang naramdaman si Chester na pagtutol mula sa pamilya ni Eileen nang ipakilala na siya nito sa mga iyon. Naging mainit pa nga ang pagtanggap ng mga ito kay Chester kaya labis naman din siyang nasiyahan. Oras na naman na! Sa susunod na araw na ang fiesta, kaya nang dumating doon sina Chester ay abalang-abala na ang lahat. Bilang pagpapakitang gilas ay tumulong si Chester sa pagluluto at iba pang dapat gawin. Kailangan ay sagad-sagarin na niya ang lahat ng kanyang panliligaw sa pamilya ng kanyang nobya upang magustuhan talaga siya dahil seryoso naman din siya sa relasyon nilang dalawa. Ang kapatid na panganay ni Eileen na si Arnold ang agad na nakagaanan ng loob ni Chester. Mapagbiro ito at ang turing sa kanya ay parang matagal na silang magkakilala. Isinama pa siya nito na kumuha ng in-order nilang karne sa palengke at doon ay sinabi nito sa kanya na unang kita pa lang nito ay botong-boto na agad ito sa kanya para kay Eileen. Isa sa napansin ni Chester sa lugar ni na Eileen ay ang pagiging liblib nito. Malayong malayo ito sa kabihasnan kung kaya't isang tanong ang naisip niya habang nasa palengke sila ni Arnold. Wala bang aswang dito sa lugar ninyo? Hindi ba karaniwan kasi kapag ganitong klaseng lugar meron daw ganun? Tura ni Chester. Saan ka ba galing? Sa Maynila, di ba? Tapos naniniwala ka sa aswang? Natatawang tugon ni Arnold. Ayon kay Arnold, hindi totoo ang mga aswang. Kung maliman daw ito at totoo, sigurado ito na wala namang ganoon sa kanilang lugar. Simula pagkabata ay doon na nakatira si Arnold at kahit dulo ng kuko ng aswang
ay wala pa raw itong nakikita. Kung si Chester naman daw ang tatanungin, naniniwala siya na may nilalang sa mundo na mahirap paniwalaan pero totoo. At isa na nga sa mga nilalang na iyon ay ang mga aswang. Kahit pa sabihin na sa syudad siya lumaki, ay marami pa rin siyang naririnig na kwentong nagpapatotoo na nag-e-exist ang mga aswang. Karamihan pa nga sa mga kwentong iyon ay galing mismo sa mga bibig ng kanyang mga magulang. Pagdating ni na Chester sa bahay ni na Eileen, ay nasilip niya sa kwarto ng mga magulang nito na nakahiga roon ang nanay nila. Napansin niya sa mukha nito na parang nanghihina na ito ng husto. Kaya nag-aalalang tinanong niya kay Eileen kung ano ang nangyari sa nanay nito. Sagot naman ni Eileen, napagod lamang daw ang nanay niya at kailangan lamang daw ng kaunting pahinga. Huwag ko na lamang daw iyon pansinin dahil magiging okay din naman daw agad ang kanyang nanay. Hindi nakasabay ni na Chester sa hapunan ng nanay ni Eileen. Nagtaka siya nang magpresenta siya na dalhan ito ng pagkain sapagkat ang sabi ng tatay ni Eileen ay huwag niya iyong gagawin. Ang ibig sabihin lang ni tatay kaya kanya pinigilan na huwag mong dadalhan ng pagkain si nanay kasi mamaya pa kakain si nanay eh. Ganun talaga yun. Laging late kung kumain. Paliwanag ni Eileen kay Chester. Isang tango na lamang ang isinagot ni Chester dahil may nararamdaman na siyang kakaiba sa pamilya ng kanyang nobya. May mga pagkakataon kasi na nahuhuli niyang nakatingin ng matalim ang tatay nito sa kanya. At kahit si Arnold ay ganoon din pero bigla itong ngingiti o tatango sa tuwing nahuhuli niya itong matalim kung tumingin sa kanya. Naging maayos ang unang gabi ng pagtulog ni Chester doon. Kasama niya sa kwarto si Arnold at ang dalawa pang kapatid ni na Eileen na mas bata. Habang si Eileen naman ay nasa kwarto ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay naging abala na agad ang lahat ng tao sa bahay ni na Eileen. Maging si Chester ay tumulong na rin sa mga dapat lutuin. Napansin niya na hindi niya nakikita ang nanay ni Eileen kaya tinanong niya sa kanyang nobya kung kumusta na nga ba ang nanay nito. Okay lang si nanay, pero mabigat pa rin daw yung pakiramdam niya. Kailangan pa niya ng mahabang pahinga. Sayang nga eh. Timing. Kung kailan fiesta, isa ka pa naman siya nagkaganon. Tila nalulungkot na wika ni Eileen. Hindi kaya dapat na natin siyang dalhin sa ospital? Tanong ni Chester. Tinawanan lamang siya ng nobya. Pagpapatuloy nito. Ano ka ba? Huwag kang ang OA. Huwag mo nang isipin si nanay. Sigurado, bukas maayos na yung pakiramdam nun. Isang tango na naman ang isinagot ni Chester sa nobya. Nang dumating na ang mga bisita, ay ipinakilala na agad ni Eileen si Chester sa mga iyon bilang nobyo at nawala na rin sa isip ni Chester ang kalagayan ng nanay ni Eileen. Pagsapit ng dilim ay nag-set up na ng lamesa at mga upuan sa harapan ng bahay upang mag-inuman ang mga kalalakihan. Siyempre, bilang pakikisama ay sumali si Chester sa inuman ng mga kamag-anak ni Eileen. Nasa tabi niya si Eileen ngunit hindi naman ito umiinom. Sa gitna ng kanilang masayang inuman, bigla na lamang humangin ng malakas. Napatingin sa itaas si Chester at nahuli ng kanyang mga mata ang isang nilalang na may napakalaking pakpak na agad nawala sa paningin niya dahil tila nagtago iyon sa isang makapal na puno.
Ano yun? Nakita niyo yun? Parang malaking ibon. Putya, manananggal ba yun? Nahihintakot ang tanong ni Chester. Ano ka ba? Probinsya tong lugar namin pero walang manananggal dito. Baka malaking ibon lang yung nakita mo. Natatawang sabi ni Arnold. Sa pangamba ni Chester, napagtawanan siya kapag ipinilit pa niya na baka manananggal ang kanyang nakita ay pinilit na lamang niyang manahimik. Ngunit sa loob-loob niya ay nagtatalo ang kanyang isip kung manananggal ba o malaking ibon lang talaga ang kanyang nakita. Nag-focus na lamang si Chester sa inuman hanggang sa naramdaman na niya ang tama ng alak. Nagpaalam na siya sa mga kainuman niya na mauuna na siyang matulog at pinayagan naman siya ng mga ito. Mukhang malalakas kasing uminom ang mga kamag-anak ni Eileen, sanay na sanay at hindi niya kayang makipagsabayan sa mga ito. Pagpasok ni Chester sa silid kung saan siya natutulog ay sumalubong sa kanya ang kadiliman. Maalinsangan ng gabi kaya hinayaan niyang nakabukas ang bintana upang malayang makapasok ang malamig na hangin mula sa labas. Sa lapag siya humihiga at may latag siyang manipis na kutsyon. Hindi pa man nagtatagal sa pagkakapikit si Chester nang may narinig siyang kaluskos sa gilid ng bahay. Hindi naman niya iyon totally pinansin dahil baka ligaw na pusa o aso lamang ang mga ito. Nanatili lamang siyang nakapikit. Ang nagpabukas ng kanyang mga mata ay nang may narinig siyang humihingal. Nang hilakbot siya nang may nakita siyang nakakatakot na nilalang sa may bintana na akmang papasok. Namumula ang mga mata nito. Napansin din niya na meron nitong matutulis na kuko. Mahaba ang buhok nito at nakatingin sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata. Hindi nagawang sumigaw ni Chester sa labis na pagkabigla. Sa takot na makapasok ang tila halimaw na nilalang ay tumayo siya at naghanap ng maaaring gamitin niya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hanggang sa may nakita siyang 2x2 na kahoy na nakasandal lamang sa gawing gilid. Dinampot niya iyon at buong tapang na pinaghahampas ang mukha ng halimaw. Tila nasindak niya ang halimaw sa ginawa niyang pag-atake. Hindi na ito tumuloy sa pagpasok sa kwarto at mabilis pa itong tumakas at nawala agad sa kanyang paningin. Ilang segundo rin na nakatulala si Chester dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang buong pakiramdam nga niya ay isang masamang panaginip lamang ang lahat. Hindi na rin niya ipinaalam kina Eileen ang nangyari dahil baka hindi rin siya paniwalaan ng mga ito lalo at hindi naman naniniwala sa mga aswang ang kamag-anak ng kanyang kasintahan. Ngunit sigurado siya, hindi tao ang nilalang na muntik nang umatake sa kanya. Pagsapit ng umaga ay naghanda na sina Chester at Eileen sa pag-alis. Hindi pa rin nawawala sa isip ni Chester ang nakakakilabot na nangyari sa kanya nitong nagdaang gabi. Nang magpaalam si Chester sa nanay ni Eileen ay sumilip na lang siya sa kwarto nito pero hindi siya maaaring magkamali nang makita niya ang malaking pasa at sugat nito sa mukha. Nanlamig siya at isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya't ang aswang na muntik nang umatake sa kanya at ang nanay ng kanyang nobya ay iisa?